Dahan-dahang itinaas ni Zeno ang kanyang mga kamay habang nag-ipon ng isang nakakatakot na enerhiya. Ang hangin ay naging mabigat at nakakasakal hanggang sa ang buong lugar ay nagsimulang manginig na para bang mawawala na sa pag-iral. Nataranta ang magkakaibigan. Walang nakaunawa sa nangyayari. Sumigaw ang isa sa kanila, ano ang nangyari sa kanya? Paano siya nagkaroon ng ganitong nakakatakot na anyo? Napuno ng takot at pagkabigla ang kanilang mga mata. Tanging si Goku lamang ang nanatiling matatag. Hawak niya ang kanyang anak sa mga bisig, hindi nanginginig. Tinitigan lamang niya si Zeno sa ibang paraan, sinasabi sa sarili, ito ang pinakamalalang haharapin ko sa buong buhay ko. Hindi dahil mas malakas ka sa akin, Zeno, kundi dahil kailangan kong bunutin ang ugat ng sumpang ito mula sa iyo nang hindi ka pinapatay. Natapos ang pag-ipon ng enerhiya. Ang bola ng enerhiya ay nagbago sa isang baluktot na araw, pinipiga ang realidad sa paligid nito, nilalamon ang liwanag, at binabaluktot ang mga dimensyon. Pagkatapos ay nagsalita si Zeno sa malamig na tinig. Ang lahat ay itinayo sa inyong mga hiling ang hindi binabayaran ang kapalit. Kaya ang lahat ay babalik sa wala. Ganap na paglilinis. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang bola ng enerhiya ng may matinding puwersa. Isang napakalaking pagsabog ang sumaklaw sa lahat. Ang mga alon ng enerhiya ay kumalat sa buong planeta, saka lumawak sa kalawakan, yumanig sa mga karatig na universo. Naramdaman ito ng mga nilalang na hindi pa kailanman nakakita sa planetang ito. Nanginig ang mga dimensyon at ang mismong hibla ng pag-iral ay yumanig sa lahat ng dako, sa bawat universo. Lumipas ang mahahabang segundo, saka nagsimulang humupa ang alikabok. Bumalik ang katahimikan, mabigat at nakakatakot. Ang magkakaibigan, silang lahat, ay nakatayo, buhay, walang gasgas, walang sugat, walang pinsala. Ang mismong planeta ay naroon pa rin. Kinuyong ni Zeno ang kanyang kamao, nag-alab sa galit ang kanyang mga mata nang makita ang tagpo. Nakatayo si Goku sa unahan, nakaunat ang kanyang braso, hinarang ang atake gamit lamang ang isang kamay. At ang bata, nasa kanyang mga bisig pa rin, ligtas, kalmado, na para bang walang nangyari. Isang nabiglang tinig ang narinig mula sa mga magkakaibigan. Imposible, sabi ng isa pa. Ang kapangyarihan ni Zeno ay lampas sa lahat. Paano nakayanan ng lahat iyon? Naparalisa ng pagkabigla ang lahat, ngunit alam ni Goku ang katotohanan. Mahinahon niyang sinabi sa sarili, kung hindi dahil sa planetang ito na binuo sa sinaunang mga patong ng proteksyon mula sa mapanlinlang na reyna, at kung hindi dahil sa batang ito, wala nang matitira kahit na naharang ko ang atake. Dahan-dahang lumingon si Goku kina Chi-Chi at Goten at sinabi sa matatag na tinig, alagaan ninyo ng mabuti ang bata. Ang batang ito ang dahilan kung bakit kayo nakaligtas. Ang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls na itinanim ni Zalama sa kanya, ang tunay na pananggalang na nagprotekta sa inyo. Nabigla ang lahat. Muling kinuha ni Chi-Chi ang kanyang anak, mahigpit na niyakap ito, at tumayo si Goten sa kanyang tabi, nakatingin kay Zeno na may takot. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Zeno. Sumiklab ang kanyang enerhiya, lumawak ang kanyang aura. Balak niyang burahin ang pag-iral na ito sa isang iglap, ngunit tila ikaw muna ang unahin ko. Biglang sumugod si Zeno sa bilis na hindi masundan, nagliliyab ang kanyang mga mata sa bulag na galit. Pagkatapos, hindi na ito simpleng pag-atake, kundi pagbangga ng isang pag-iral laban sa isa pang pag-iral. Ang tunog ay parang mga bundok na nababasag mula sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ano ang kapangyarihang ito? Hindi ko inaasahan na mababasag mo ang depensa ko sa ganitong paraan. Hindi siya binigyan ni Zeno ng kahit isang sandali. Malamig siyang lumapit. Pagkatapos ng wakas mo, wala akong iiwan na nakatayo. Walang planeta, walang pamilya, walang alaala, walang pag-iral. Pagkatapos ay sumugod siya, isang nakakatakot na sunod-sunod na suntok, mga ataking napakabilis na hindi masundan ng mata. Tinanggap ni Goku ang mga tama isa-isa, nanginginig ang kanyang katawan. Pagkatapos, isang nakatutok na atake. Isang pandurog na suntok sa kanyang mukha. Dalisay, puro, mapanira. Napaupo si Goku sa kanyang mga tuhod. Sinabi niya sa loob ng kanyang sarili na hirap ang tinig, ayokong lumaban gamit ang tunay kong kapangyarihan. Kung gagawin ko iyon, mapapatay kita. Ngunit kailangan kong pag-isipan ng mabuti kung paano gagamitin ang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls upang mapawalang bisa ang sumpa sa loob mo. Dahan-dahang lumapit si Zeno sa kanya. Hindi siya ganap na may kontrol sa kanyang kamalayan. May ibang gumagabay sa kanya, isang madilim na bagay. Hinablot niya si Goku sa buhok, pilit na itinaas ang ulo nito, at sinabi, Goku, ito na ba ang lahat ng kaya mo? Mukhang sapat na ang unang paglilinis. Panahon na para sa ikalawang paglilinis. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, ngunit hindi kay Goku, kundi sa mga kaibigan.
Isang nakakatakot na bola ng enerhiya ang nagsimulang mabuo. Sumigaw ang mga kaibigan, papatayin niya tayo. Papasabugin niya tayong lahat. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Goku. Zeno, kung ang sumpa ay nagbulag sa iyong pag-unawa at ninakaw ang iyong inosensya, patawarin mo ako, ngunit ang pamilya ko ang higit sa lahat, at ang paghihiganti ko sa reyna ang pinakamalaking layunin ko. Sumugod si Goku at sa unang pagkakataon ay umatake, direktang tinamaan si Zeno. Ang kanyang katawan ay tumilapon sa himpapawid. Natigilan ang mga kaibigan. Hindi tumigil si Goku. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabi, ayokong gamitin ang buong kapangyarihan ko. Magwawakas ang buhay mo kung gagawin ko iyon pero tataasan ko ang tindi. Naglaho siya, saka muling lumitaw sa harap ni Zeno. Hinablot niya ito sa mukha. Bumaon ang kanyang kamao sa kanyang anyo. Marahas niya itong hinila, saka ibinato pababa sa lupa. Ang impact ay nagdulot ng pagsabog. Bumagsak si Zeno ng may matinding puwersa, ngunit hindi siya binitiwan ni Goku. Mariin niya itong pinigilan gamit ang isang kamay sa mukha, tinatakpan ang bibig at ilong, sinasakal siya. Sinabi niya sa malamig na tinig na puno ng sakit, tinitiis pa rin kita at binibigyan ng oras, dahil ang pagpatay sa iyo ay hindi tagumpay, pero tataasan ko pa ang tindi, kaunti pa. Pagkatapos ay ibinaon niya ito sa lupa gamit ang buong lakas. Isang napakalaking pagsabog, isang lindol na yumanig sa planeta, at si Zeno ay naglaho sa kailaliman. Nakatayo ang mga kaibigan na bigla. Pabulong na sabi ng isa sa nanginginig na tinig, si Zeno, ang nilalang na kinatatakutan ng lahat, bumagsak. Lahat ng mata ay nakatuon sa malalim na bunganga na lumamon kay Zeno. May isang humakbang pasulong. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kaya ni Zeno naburahin ang buong pag-ira sa isang kisap mata. Kung talagang nakontrol siya ng sumpa, bakit hindi niya agad dinapos ang lahat? Bakit kailangan pa ng ganitong laban? Dumating ang tinig ni Goku mula sa likuran nila, kalmado ngunit malalim. Dahil hindi ganoon gumagana ang sumpa. Hindi ito nagbibigay ng ganap na kontrol. Binabago nito ang iyong pagkatao mula sa loob. Binabaluktot nito ang kalooban, pinipilipit ang mga desisyon, at hinuhubog muli ang pag-iisip. Noong bahagyang nasa ilalim ako ng impluwensya nito, lumaban ako, pero may ilang teknik na hindi ko magawa. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil ipinataw ng sumpa ang ibang estilo ng pakikipaglaban, isang estilong nagsisilbi rito, hindi sa tao. Dumodoble ang kapangyarihan, ngunit hindi kailanman nagiging ganap ang kontrol. Si Zeno, sa kanyang likas na katangian, ay hindi man dirigma, ngunit ngayon ay naging napakapanganib na nilalang dahil taglay niya ang kapangyarihang hindi niya kayang gamitin ng may malay. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Bola at bumagsak ang kanyang tingin sa katawan ni Vegeta na nakahandusay sa lupa. Lumapit siya ng dahan-dahan, puno ng kalituhan ang kanyang mga mata at bumulong, Dad. Ilang segundo lamang ang lumipas at biglang may kakaibang lilang liwanag na bumalot sa katawan ni Vegeta. Hindi ito kilalang enerhiya, hindi rin aura ng laban, kundi isang madilim na bagay. Pagkatapos, naglaho siya. Ganap na pagkawala. Walang katawan, walang bakas, walang enerhiya. Kawalan. Sumigaw ang isa sa mga kaibigan sa pagkabigla. Naglaho si Vegeta. Sabi ng isa pa ng may takot, ang katawan na lang ni Goku ang natitira. Ano ang nangyayari? Mahigpit na kinuyom ni Goku ang kanyang mga kamao, nakaumbok ang kanyang mga ugat. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang kanyang mukha ang nagsabi ng lahat. Alam niya. Naintindihan niya. Inaasahan na niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya, maghanda kayo. Ang darating ay mas mapanganib pa. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang manginig ang bunganga. Isang mahinang pagyanig. Pagkatapos ay mas malakas. Pagkatapos ay marahas. Isang segundo lamang. At pagkatapos, isang pagsabog. Sumabog si Zeno mula sa bunganga na parang isang kosmikong bulkan. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng nagliliyab na enerhiya. Umaapaw ang galit mula sa kanya. Nagsalita siya sa baluktot na tinig. Mabuti. Mukhang lilipat na ako sa huling yugto. Dadaanan ko ang lahat ng yugto ng sabay-sabay. Sumabog ang enerhiya sa paligid niya. Nag-anyong liwanag. Nagbago ang kanyang anyo. Nagsanib siya sa isang nakakatakot na anyo. Isang bagong anyo, isang nilalang na hinubog mismo ng sumpa. Nabigla ang lahat, ngunit hindi nagulat si Goku. Tinitigan niya ito ng may nakakatakot na katahimikan at sinabi, tapos na ang panahon ng pagpapahaba. Sa sandaling iyon, hindi nagsalita si Zeno. Sa halip, dahan-dahan niyang iniunat ang dalawang kamay na para bang kasabay niya ang pagbagal ng oras at may mga kakaibang liwanag na simbolo na nabuo sa kanyang mga palad.
Mga simbolong walang malinaw na kahulugan, ngunit may bigat ng paparating na sakuna. Dahan-dahan, nagsimulang mabuo ang malalaking simbolikong bilog sa lahat ng dako, sa paligid ng mga kaibigan, sa langit, at sa bawat direksyon, na parabang isang nakaselyong kosmikong lambat. Natigilan ang magkakaibigan. Walang nakaunawa sa nangyayari hanggang sa marinig ang tinig ni Zeno, malamig, walang emosyon. Ang paglaban na pumipigil sa paglilinis ay unti-unti nang buburahin. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang sumipsip ang mga bilog na iyon ng isang bagay na hindi nakikita, na para bang hinihila nila ang isang nakatagong esensya sa lugar mismo, isang enerhiya na hindi pandigma, kundi pag-iral mismo. Walang nakaunawa sa nangyayari, ngunit naunawaan ni Goku, imposible. Ang planetang ito ay napapalibutan ng isang dalisay na puwersa. Sinusubukan niyang alisin iyon. Wala nang pagpipilian. Alin man ako at ikaw, Zeno, o lahat ay mabubura. Sa isang iglap, sabay na sumugod si Goku at Zeno, banggaan ng napakalakas na atake laban sa kapangyarihang kasing tindi rin. Isang marahas na banggaan ang yumanig sa buong lugar, ngunit mas matibay si Zeno sa pagkakataong ito. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak kay Goku ng malayo, at sinabi sa madilim na tinig, "Ngayon ay malaya na akong lalaban, at ang iba ay otomatikong tutugunan." Si Goku, may galit sa mga mata, ay nagsabi na sisirain niya muna ang puwersang nagpoprotekta sa lahat. Tataasan ko pa ang tindi. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang galit at direkta niyang inatake ang tiyan ni Zeno. Isang nakapipinsalang suntok na tumago sa depensa nito. Ngunit tumawa si Zeno at sinabi, "Goku, kahit gaano mo pa ito subukan, hindi ka magtatagumpay. Dahil sa loob mo ay may pumipigil na hindi ka pinapayagang patayin ako. At iyon ang iyong kahinaan." Mula namang sumiklab ang galit ng magkabilang panig at muling sumugod. Atake laban sa atake, enerhiya laban sa enerhiya. Isang kosmikong pagsabog ang yumanig sa lupa, langit at kawalan. Ngunit hindi nabasag ang planeta, hindi sumabog, at ang mga kaibigan ay hindi nasaktan dahil nananatili pa rin ang resistensya. At ang resistensyang iyon ay hindi enerhiya. Hindi ito pananggalang. Hindi ito teknik. Ito ang natutulog na bata sa mga bisig ng kanyang ina, nanginginig sa takot para sa kanya, ang batang taglay ang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls. Ang batang hindi pa nagigising na ang mismong pag-iral niya lamang ang pumipigil sa katapusan ng lahat ng pag-iral. Sa kabilang dulo ng pag-iral, si Vegeta ay hinila sa isang ganap na ibang lugar, ang palasyo ng Supreme Queen. Siya ang nagdala sa kanya roon. Hindi malinaw ang dahilan, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng kalkulasyon, hindi habag. Habang nakatingin sa kanya, sinabi niya sa sarili, "Hindi na sayang ang pagsasanay mo sa akin, Vegeta. Ang tunay mong bunga ay hindi magiging iyo kundi akin." Sa kabilang panig ng kosmikong labanan, pinakawala ni Goku ang kanyang buong kapangyarihan. Isang sigaw ng pag-iral, sumabog na enerhiya, at bilang tugon, pinakawalan din ni Zeno ang kanyang kapangyarihan. Presyon laban sa presyon, kapangyarihan laban sa kapangyarihan, banggaan ng dalawang kaloobang walang urungan. Pagkatapos, isang malaking pagsabog. At pagkatapos humupa ang alikabok, nakatayo si Goku, habang si Zeno ay nakahandusay. Dahan-dahang lumapit si Goku sa kanya at sinabi sa pagod ngunit matatag na tinig, "Kaya kitang tapusin mula pa sa simula, Zeno, ngunit naghahanap ako ng solusyon. Hindi ko nais ang pagkawasak mo, ngunit ang pamilya ko ang higit sa lahat." Umiti si Zeno, isang malamig, madilim, at nakakatakot na ngiti, at sinabi, "At sino ang nagsabing kailangan ko ng iyong awa? Ang nangyari ngayon ay hindi ang katapusan. Ito pa lamang ang simula." Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang daliri, lumitaw ang mga talim ng enerhiya mula sa mga simbolikong bilog. Ang mga tinik ay tumama diretso kay Goku at tumago sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Dugo, sakit, pagkapunit sa loob. Lumuhod si Goku, sumisigaw, "Ano ito?" Parang ang mismong pag-iral ko ay bumabagsak mula sa loob. Lumapit si Zeno sa kanya at nagsalita sa madilim na tinig. Hindi ito ordinaryong attack. Ang mga tinik na ito ay sumisipsip ng mismong resistensya. Ang resistensyang pumipigil sa aking kapangyarihan. Nabigla ang mga kaibigan. Naparalisa sila sa gulat. Sumugod si Goten upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang mga kadena ng enerhiya mula sa mga simbolikong bilog at ginapos siya. Pagkatapos ay ginapos ang lahat. Walang makagalaw. Walang makialam. Tanging si Chi-Chi at ang kanyang anak ang nanatiling malaya dahil ang dalisay na resistensya ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit tiningnan sila ni Zeno at malamig na sinabi, "Kahit iyan ay magtatapos." Iniunat niya ang kanyang kamay. Isang direktang bugso ng enerhiya. Tinamaan si Chi-Chi. Agad siyang bumagsak. Nanghina ang kanyang katawan.
Nadulas ang bata mula sa kanyang mga kamay. Isang nakakagulat na sandali. Bumagsak siya sa lupa, nakapikit ang mga mata, habang nawala ng buhay si Chichi sa kanyang tabi. Kosmikong katahimikan. Ganap na pagkabigla. Sumigaw si Goku sa sakit at pagkabigla. Malamig na sinabi ni Zeno, ngayon ay mas magiging madali na. Tatapusin ko ang lahat, isa-isa. Sumabog sa galit si Goten. Sa kabila ng pagkakagapos, nag-ipon siya ng bola ng enerhiya at ibinato ito kay Zeno. Pagsabog, alikabok, katahimikan. Pagkatapos, lumitaw si Zeno, walang ni isang gasgas, at sinabi sa nakakatakot na katahimikan, nagsimula na ang pagbibilang. Kaluluwa kapalit ng kaluluwa. At bigla, muling lumitaw ang mga bagong tinik ng enerhiya mula sa mga simbolikong bilog at dumiretso kay Goten, tumagos ng buo sa kanyang katawan. Hindi siya nakalaban. Hindi siya tulad ni Goku. Hindi niya kinaya ang pagsipsip. Bumagsak siya sa lupa, wala ng buhay. Katahimikan. Pagkabigla. Dugo. Sakit. Kawalan. Lumapit si Zeno, tumingin sa munting batang nakahiga malapit sa katawan ng kanyang ina, at sinabi sa malamig na tinig, sige, tatapusin ko muna ito. Ang batang ito ang dahilan kung bakit hindi ko makumpleto ang paglilinis. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang tumutok, at sa sandaling iyon, nangyari ang imposible. Dahan-dahang nagmulat ang bata ng kanyang mga mata sa unang pagkakataon, ngunit hindi iyon karaniwang mga mata. Taglay nito ang titig na isinilang mula sa napakalakas na kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, ang pinakamalaking pagkabigla. Tumayo ang bata. Isang batang kakasilang pa lamang, ngunit nakatayo sa sarili niyang mga paa, at sa mabagal, inosenteng mga hakbang, nagsimula siyang maglakad. Wasak si Goku, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at nakita siya, ang kanyang munting anak, naglalakad papalapit sa kanya. Lumapit pa ang bata at nanigas si Zeno sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya naunawaan, hindi niya maipaliwanag, hindi niya matanggap, hanggang sa tumayo ang bata sa mismong harap ni Goku. Tinitigan siya ni Goku ng lubos na hindi makapaniwala. Iniunat ng bata ang kanyang maliit na kamay at gumawa ng inosenteng tunog ng sanggol, at sinabi ni Goku sa basag na tinig, nanaginip ba ako? Paano ito nangyari, munting anak ko? Iniabot ni Goku ang kanyang kamay at hinawakan ito ng bata. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag, dalisay na liwanag, mainit. Lumabas ito mula sa katawan ng bata at unti-unting lumipat sa katawan ni Goku. Naramdaman niya ang ginhawa, katahimikan, kadalisayan. Ipinihit niya ang kanyang mga mata, saka narinig ang isang tinig, isang malalim na tinig, sinauna, maringal, zalama. Sinabi niya sa kanya, dumating na ang oras, Goku, ang dalisay na kapangyarihan na inilagay natin sa batang ito ay isang reserbang lakas na itinago sa kanya bilang huling kanlungan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mas malalim na tinig, ipinanganak ang batang ito bago ang kanyang panahon dahil siya lamang ang kayang magdala ng kapangyarihang iyon. Ang kanyang kaluluwa ay hindi nadungisan. Hindi ito naimpluwensyahan ng kasamaan. Hindi nito kailanman nakilala ang mali siya. Kaya siya ang perpektong sisidlan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ngayon ay nararamdaman niya ang iyong kapangyarihan at ipinapadaloy ito pabalik sa iyo. Buksan mo ang iyong panloob na landas at hayaang pumasok ang kadalisayan. Maniwala ka sa iyong sarili. Ibigay mo ang pangwakas na suntok. Ang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls ay nasa pinakamataas na antas na ngayon sa loob mo. Kung mabigo ka, wala nang matitira. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata at naglaho ang bata. Wala na siyang pisikal na anyo at naramdaman ni Goku ang isang bagay na dumadaloy mula sa kanyang kamay, mula sa kanyang puso, mula sa kanyang kaluluwa. Pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nawala ang pamilya ko, ngunit ang kapangyarihan ng bata ay nasa loob ko na ngayon, ang kapangyarihan ng ganap na kadalisayan. Hinding-hindi ko ito sasayangin. Sumiklab sa galit si Zeno, mas lalo pang nag-alab ang sumpa sa loob niya, at sinabi, mabuti. Mukhang nawala na ang hadlang. Wala nang hahadlang sa akin ngayon. Lubos kong wawasakin ang planetang ito at ang lahat ng narito. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mabuo muli ang nakamamatay na mga tinik ng enerhiya. Ngunit dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, Zeno, ngunit ngayon hindi na ako magpapakita ng awa kaninuman. Sumigaw si Goku gamit ang lahat ng natitira sa kanyang kaluluwa. Kinuyong niya ang kanyang kamao nang may napakalakas na puwersa, at ang hangin sa paligid niya ay sumabog sa enerhiya at liwanag. At sa mismong sandaling iyon, pinakawala ni Zeno ang lahat ng mga tinik. Hindi na ito simpleng atake, kundi ganap na pagwasak. Isang buong kalangitan ng mga tinik ng enerhiya, parang ulan, parang bagyo.
Ngunit sa pagkakataong ito, tiniis iyon ni Goku. Hindi siya umatras. Sa kanyang kamay, isang kamaong kasing tigas ng bakal, hinubog mula sa ganap na dalisay na kapangyarihan ng Dragon Ball. Pagkatapos ay sumugod siya sa bilis na hindi makita, isang sigaw, isang puwersa, isang suntok. Dalisay. Direkta. Huminto ang oras. Lahat ay tumigil. Bumagsak si Zeno. Hindi bilang isang halimaw. Hindi bilang isang nilalang. Kundi bilang isang wasak na bata, bumalik ang kanyang orihinal na anyo, ang kanyang tunay na mukha, at siya ay nasasaktan. Lumingon si Goku sa kanya, saka narinig ang tinig, mahina, wasak. Goku, pakiusap, lumapit ka. Dahan-dahang lumapit si Goku at kinuha siya sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya ito nang mailuhang namumuo sa mga mata at sinabi sa basag na tinig, patawarin mo ako, Goku, patawarin mo ako. Gusto kitang iligtas. Gusto kitang ibalik sa buhay. May nakita akong panaginip. Nakita kitang pinahihirapan. Nakita kong inaapi ka nila. Nabaliw ako. Kinamuhian ko ang pag-iral. Kinamuhian ko ang lahat, pati ang aking mga bantay, pati ang aking mundo. Pagkatapos, sa papahinang tinig, sinabi niya, hindi ko kailanman ginustong maging halimaw. Gusto ko lang maging tagapagligtas mo, ngunit naging sumpa ako. Hindi gaanong nagsalita si Goku. Nagsalita lamang siya sa kalmado, basag, ngunit mainit na tinig. Isa ka ring biktima tulad namin. Ang sumpa ang kalaban, hindi ikaw. Ngumiti si Zeno ng isang maliit, payapang ngiti at sinabi ang kanyang huling mga salita. Salamat, Goku. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging dalisay na liwanag at unti-unting naglaho. Nawala siya. Nakatayo ang mga kaibigan na bigla. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Zeno ng ganito noon. Sa kabilang panig, sa Supreme Royal Hall, tinipo ng Supreme Queen ang lahat ng kanyang mga anak. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Isang masinsinang kosmikong liwanag ang sumabog mula rito. Pagkatapos ay sinabi niya sa matatag na tinig, mula ngayon, naabot ninyo ang 100% ng inyong kapangyarihan. Walang pagpigil, walang hadlang, walang limitasyon. Sandali siyang tumahimik, pagkatapos ay nagpatuloy sa mas mapanganib na tono. Ang inyong ama ay isang biktima. Isinakripisyo ko siya upang protektahan kayo. Wala akong ibang pagpipilian. Kayo ang pinakamahalagang bagay sa pag-iral na ito. Lahat ng kasunod ninyo ay walang halaga. Manatili kayo rito. Ako na mismo ang kikilos. Sa kabilang panig, tumayo si Goku at sinabi sa tinig na puno ng determinasyon, aayusin ko ang lahat, anuman ang kapalit at aalisin ko ang taksil na iyon. Bigla, nang walang babala, sumabog ang mga kadena mula sa kailaliman ng planeta mismo, mga kosmikong kadena na puspos ng sinaunang sumpa. Bumalot ang mga ito kay Goku mula sa lahat ng direksyon, ginapos siya, hinila at ibinaon sa lupa. Nabigla ang mga kaibigan. Walang nakaunawa sa nangyayari. Pagkatapos, isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa langit, at siya ay lumitaw, ang Supreme Queen sa kanyang ganap na anyo. Tiningnan siya ni Goku, sumiklab ang kanyang galit, at sinabi sa nagliliyab na tinig. Sa wakas, nagpakita ka rin. Ngayon alam ko na ang lahat. Ang paghamak mo, ang katahimikan mo, ang pagtataksil mo sa tiwala. Walang naiintindihan ang mga kaibigan hanggang sa nagsalita siya. Goku, hindi ko inasahan na pipilitin mo akong umabot sa ganitong antas. Noong una, gusto ko ng balanse. Gusto kong protektahan ang mga anghel, pero ngayon wala na akong pakialam sa kahit sino. Sumigaw si Goku, isa kang taksil. Malinaw ang utos ni Zalama. Nagtago ka. Pinahintulutan mong mabuo ang sumpa dahil sa katahimikan mo. Lahat ng nangyari ay dahil sa iyo. Ang sumpa, ang pagkawasak, ang kamatayan, lahat dahil sa katahimikan mo. Gagawin kong walang hanggan ang katahimikan ng iyong kamatayan. Hindi sa tingin ko, Goku. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tungkod. Sa isang iglap, lumitaw ang mga kosmikong bitak sa buong planeta. Ang planetang siya mismo ang lumikha. Ang isang mundong kasing laki ng mga universo. Nagsimulang mabiyak ang lahat. Gapo si Goku, hindi makagalaw. Pagkatapos, bigla niyang ibinaling ang tingin sa dati niyang katawan, ang walang kaluluwang katawan, at naalala niya, at sinabi sa sarili, ang teknik ni Zalama, ang siyang dati nang humila sa aking kaluluwa. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, lalong lumakas ang mga panginginig. Pagkatapos, nangyari ang sakuna. Sumabog ang planeta. Hindi ordinaryong pagsabog, kundi ganap na kosmikong pagsabog. Nang humupa ang liwanag ng dakilang pagsabog, naniga sa kinatatayuan ang Supreme Queen. Ang pagkabigla ay hindi karaniwan, kundi pagkabigla ng kaalaman.
Lahat na nilalang na naroon sa planeta ay nailipat sa kalawakan, walang sugat, napapalibutan ng misteryosong proteksyon na aura sa pangangalaga ng isang hindi nakikitang puwersa. At doon siya lumitaw sa wakas, ang nilalang na matagal nang nasa mga anino. Ang isa na matagal nang nagmamasid mula pa sa simula, ang siyang tahimik na nagplano. Nakatayo ang reyna habang nakatitig sa kanya. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay naging nag-aapoy na galit. Nakilala niya ito. Isang kaibigan ang nagsabi sa nanginginig na tinig, sino ito? Saan siya galing? Pagkatapos, humakbang ang apo na babae, puno ng takot ang mga mata, at sinabi, pero nasaan ang lolo ko? Hindi ko nakikita si Goku. Isa pa ang nagsabi sa pagkabigla, na wala rin ang kanyang katawan. Nailipat tayong lahat, pero si Goku at ang kanyang katawan ay hindi. Katahimikan, takot, mga tanong na walang sagot. Sino ang nilalang na lumitaw ngayon? Ano ang tunay niyang kalikasan? Ano ang kanyang kaugnayan sa Supreme Queen? Bakit kinuha si Vegeta? At nasaan si Goku? Patay ba siya? Isulat ang sagot, tama o hindi. At kung alam mo, ilalabas ko agad ang susunod na episode.